Values Education 8, Quarter 4, Learning Competency 3B na ipaliliwanag na ang makataong pakikipag-ugnayan sa bayan ay nagpapakita ng patas na pakikitungo o fair treatment sa kapwa anuman ang kanilang kasarian, kakayahan, katayuan sa buhay, relihiyon o paniniwala at ideolohiya bilang paggalang sa kanilang dignidad. Bago tayo magpatuloy, balikan muna natin ang pinag-usapan natin noong nakaraan. Ano nga ba ang itsura ng makataong pakikipag-ugnayan sa bayan? Kapag sinasabi nating may boses ang mamamayan, ibig sabihin may pagkakataon silang magsalita, magpahayag ng saloobin at mapakinggan, hindi lang tuwing eleksyon, kundi sa araw-araw na usapin sa komunidad. Ngunit hindi sapat ang may boses, kailangang may pakikinig. Ang tunay na pakikinig ay hindi lang paghihintay ng sariling turn magsalita, kundi pag-unawa sa karanasan at pangangailangan ng kapwa. Ang makataong bayan ay hindi lang para sa malalakas at may kakayahan. Kapag sinasabing walang naiiwan, sinisigurong kasama sa pagpapasya at pag-unlad ang mahihina, mahihirap at nasa laylayan. At sa pinakapuso nito, nariyan ang malasakit. Ang pag-iisip hindi lang ng ano ang nakabubuti sa akin, kundi ano ang makabubuti sa lahat. Ngayon, malino na sa atin kung ano ang makataong pakikipag-ugnayan. Ang tanong, paano ito naipapakita sa patas na pakikitungo sa kapwa? Ang pagiging patas ay isang virtue, isang mabuting ugali ng pagtatrato sa mga tao ng makatwiran. Ibig sabihin, kapag tayo ay patas, hindi natin hinahayaang maimpluwensya ng ating pasya ng personal na pagkiling. Kung sinong mayaman, mahirap, babae, lalaki, may kapansanan, o may paniniwalang naiiba sa atin. Ang mahalaga ay hindi kung sino ang tao, kundi kung ano ang nararapat sa kanya bilang tao. Kaya sinasabi sa ating aklat na ang pagiging patas ay nagtataguyod ng tiwala at paggalang. Kapag nararamdaman ng isang tao na patas ang trato sa kanya, mas nagiging bukas siya, mas handang makipagtulungan, at mas nagiging responsable bilang mamamayan. Paghambingin muna natin ano ba ang kahulugan ng pagiging patas at pagiging makatarungan. Ang pagiging patas ay nangangahulugang tinatrato natin ang lahat ng pantay. Anuman ang kanilang kasarian, kakayahan, katayuan sa buhay, relihiyon o paniniwala, walang iniiba o pinapaboran, at lahat ay may karapatang galangin. Ikalawa, hindi kailangan ng komplikadong batas o opisyal na patakaran para maging patas. Sa araw-araw, sa maliit na desisyon at pakikitungo, pwede nating ipakita ang patas na pagtrato sa pamamagitan ng simpleng kilos, respeto, at pagbibigay ng pagkakataon sa lahat. At ikatlo, ang patas na pakikitungo ay nagbibigay ng pagkakataon sa bawat isa na makilahok, mag-ambag at matuto, lalo na sa grupo o komunidad. Hindi lamang sa mga magaling o kilala, kundi pati na rin sa mga tahimik o nangangailangan ng higit na tulong. Sa kabilang banda, ang katarungan ay nagbibigay sa bawat isa ng nararapat sa kanila batay sa batas at patakaran. Ito ang sistemang tumitiyak na walang sinuman ang naaabuso o napag-iiwanan sa lipunan. Ikalawa, hindi tulad ng simpleng pagiging patas. Ang katarungan ay nakadepende sa mga estruktura ng lipunan, halimbawa sa ugnayan ng employer at empleyado, negosyo at kliyente, o pamahalaan at mamamayan. Ito ay mas komplikado, ngunit kritikal para sa makatarungang lipunan. At ikatlo, isa sa pinakamahalagang aspeto ng katarungan ay ang paniniguro na lahat, lalo na yaong mahihirap at nangangailangan, ay may pantay na karapatan at oportunidad sa edukasyon, trabaho, serbisyong panlipunan at seguridad. Dito makikita ang tunay na makataong pakikipag-ugnayan sa bayan. Sa kabuuan, ang pagiging patas ay ang simpleng kilos ng pantay na pagtrato sa lahat sa araw-araw, sa maliit man o malaking desisyon, nang walang pinapaboran o iniiba batay sa kasarian, kakayahan, katayuan sa buhay, relihiyon o paniniwala. Ito ay isang ugali o virtue na madaling ipatupad at nakikita sa ating pakikitungo sa iba sa personal at pangkomunidad na relasyon. Samantala ang katarungan ay mas komplikado at formal, nakabatay sa batas at estruktura ng lipunan. Tinitiyak nito na ang lahat, lalo na yung nangangailangan, ay nakakakuha ng nararapat, pantay na karapatan, oportunidad at proteksyon.
Ang katarungan ay nagtataguyod ng makatarungang lipunan kung saan ang bawat mamamayan ay may dignidad at pantay na halaga. Magkaiba man ang paraan at saklaw ng pagiging patas at katarungan, pareho silang pinalalakas ang makataong pakikipag-ugnayan sa bayan. Kapag pinagsama, sinisiguro natin na ang ating pakikitungo sa kapwa ay patas, makatarungan at may paggalang sa dignidad ng bawat isa. Isang tunay na diwa ng fair treatment at anti-discrimination. Ngunit kapag nawawala ang pagiging patas, dito nagsisimula ang diskriminasyon. Ano nga ba ang diskriminasyon? Kung ang pagiging patas ay makatwirang pagtrato, ang kabaligtaran nito ay diskriminasyon. Nagaganap ang diskriminasyon kapag ang isang tao ay tinatrato ng mas mababa o mas masama dahil sa kanyang kasarian, kakayahan, katayuan sa buhay, relihiyon, paniniwala o ideolohiya. Ito ang dahilan kung bakit binibigyang diin ang katarungang panlipunan, sapagkat kinikilala nito na ang lahat ay karapat-dapat sa karapatan at oportunidad, lalo na ang mga higit na nangangailangan. Sa puntong ito, malino na sa atin kung ano ang pagiging patas at kung bakit ito mahalaga sa makataong pakikipag-ugnayan sa bayan. Ngunit ang tanong ngayon ay hindi na ano ito, kundi paano ito sinasagawa. Ang pagiging patas ay hindi lamang idea o prinsipyo. Ito ay isinasabuhay sa paraan ng ating pakikitungo sa kapwa. Una sa personal na relasyon at ikalawa sa komunidad at lipunan. Unahin muna natin ang pinakamalapit sa atin, ang ating personal na ugnayan. Ang unang paraan ng pagsasanay ng pagiging patas sa ating mga personal na relasyon ay ang pagsasalitan. Ito ang isa sa pinakasimpleng anyo ng pagiging patas. Kapag ang isang tao ang laging leader, laging tagapagsalita, o laging gumagawa ng mahalagang gawain kahit may kakayahan naman ng iba, nawawala ang diwa ng pagiging patas. Ang pagsasalitan ay nagbibigay ng pagkakataon sa lahat na makapag-ambag at matuto. Halimbawa, sa isang pangkatang gawain, kung ang leader ay palaging iisang estudyante dahil siya ang pinakamagaling, hindi ito patas. Ang makataong pakikipag-ugnayan ay nagbibigay ng pagkakataon kahit sa mahiyain, tahimik o mabagal matuto. Ang ikalawang paraan ng pagsasanay ng pagiging patas sa ating mga personal na relasyon ay ang pagsasabi ng totoo. Tinatawag itong paglalatag ng mga baraha sa mesa. Ang pagiging patas ay nangangahulugang hindi pagtatago ng impormasyong may karapatan ang iba na malaman, lalo kung may epekto ito sa kanila. Kapag may tinatago tayong impormasyon upang maprotektahan ang sarili o mapaboran ng iilan, hindi ito patas. Kung sa isang organisasyon ay may proyekto at may pondo, ngunit iilan lang ang may alam kung saan ito napupunta, nawawala ang tiwala. Ang pagiging patas ay pagiging malinaw at tapat. Ang ikatlong paraan ng pagsasanay ay ang pagsunod sa mga tuntunin. Ang pagiging patas ay nangangahulugang iisa ang tuntunin para sa lahat. Kapag may mga patakaran ngunit pinapalampas ang iba dahil kaibigan, kakilala o paborito, nagiging hindi makatao ang ugnayan. Ang pandaraya at pag-asa sa iba ay malinaw na paglabag sa pagiging patas. Halimbawa, kung sa isang pangkatang gawain ay may estudyanteng hindi gumagawa, ngunit pareho ang grado sa masipag, hindi ito patas at hindi rin makatao. Ang susunod ay huwag sisihin ang kapwa. Ang pagtanggi sa sariling pagkakamali ay hindi lamang kakulangan sa integridad. Ito ay kawalan ng pagiging patas. Ang pagpapasa ng kasalanan sa isang inosenteng tao ay may pinakamalubhang anyo ng kawalan ng katarungan. Ang makataong pakikipag-ugnayan ay marunong umako ng pananagutan, humingi ng paumanhin at itama ang mali. Kung may nasirang gamit sa silid-aralan at may sinisisi dahil siya ang mahina o siya ang tahimik, malinaw itong diskriminasyon. At ang ikalimang paraan ng pagsasanay ng pagiging patas sa ating mga personal na relasyon ay huwag paboran ang sinuman. Ang favoritism ay tahimik na sumisira sa tiwala. Kapag ang pasya ay nakabatay sa pagiging kaibigan, kamag-anak o kakilala, nawawala ang diwa ng pagiging patas. Ang tuntunin ay dapat ilapat sa lahat anuman ang antas ng relasyon. Halimbawa, kung sa isang laro ay pinapaboran ang kaibigan kahit malinaw ang paglabag, nagiging hindi makatao ang samahan. Kung ang pagiging patas ay mahalaga sa personal na relasyon, mas mahalaga ito sa antas ng komunidad at bayan. Dito pumapasok ang katarungang panlipunan, ang pagtiyak na ang lahat ay may karapatan,
boses at pagkakataon. Ang makataong pakikipag-ugnayan sa bayan ay nakikita sa pantay na pagtrato, paggalang sa dignidad at pag-iwas sa diskriminasyon. Sa komunidad, ang bawat hakbang ay dapat nagtataguyod ng patas na oportunidad at proteksyon para sa lahat. Anuman ang kasarian, kakayahan, katayuan sa buhay, relihiyon o paniniwala. Pantay na pagtrato sa lahat ng mamamayan. Ang pagiging patas sa komunidad ay nagsisimula sa pantay na pakikitungo sa bawat miyembro. Hindi dapat iba ang proseso o respeto batay sa yaman, posisyon o impluensya. Kapag pantay ang oportunidad, mas nagiging makatao ang pakikitungo sa bayan. Halimbawa, sa barangay, pareho ang pila at pareho ang proseso sa paghingi ng tulong. Walang mas inuuna dahil kakilala o may kapangyarihan. Ikalawa, ang pag-iwas sa anumang uri ng diskriminasyon. Ang patas na pakikitungo ay nangangahulugang walang mamamayan ang naiiba o hinuhusgahan. Ang diskriminasyon, kahit biro lamang, ay sumisira sa pagkakapantay-pantay. Makatao ang komunidad kapag aktibong pinipili nitong igalang ang pagkakaiba-iba ng bawat isa. Halimbawa, sa mga aktibidad ng barangay, lahat ay may pagkakataong makilahok, hindi lang ang kilala o magaling. Paggalang at pagprotekta sa dignidad ng kapwa. Ang dignidad ay pundasyon ng makataong ugnayan. Kapag pinapayagan ng tsismis o paratang ng walang basihan, nawawalang katarungan at patas na pagtrato. Hindi agad nagpapakalat ng balita tungkol sa isang tao nang hindi nalalaman ang buong pangyayari. Iyan ay isang halimbawa. Ang susunod ay ang pagbibigay ng pantay na boses sa mga desisyon ng komunidad. Makatao ang mga desisyon kung may pakikinig sa lahat. Ang patas na pakikitungo ay nagbibigay ng pantay na pagkakataon na magsalita at marinig ang lahat sa desisyon ng komunidad. Halimbawa, bago magpatupad ng proyekto sa barangay, kinukuha muna ang saloobin ng lahat ng apektadong mamamayan. At ang pagtindig sa katarungan kahit walang personal na pakinabang. Hindi laging madali ang pagiging patas. May mga pagkakataon na mas ligtas manahimik, pero ang makataong pakikipag-ugnayan ay pinipiling ipaglaban ng tama para sa kapakanan ng nakararami. Halimbawa, pagsasalita laban sa hindi makatarungang desisyon kahit hindi direktang apektado ang sarili. Makataong pakikipag-ugnayan sa ating relasyon at komunidad. Ngayong natapos natin ang talakayan, makikita natin na ang makataong pakikipag-ugnayan ay higit pa sa mabuting asal. Sa personal na relasyon, kailangan nating magsalitan, magsabi ng totoo, sumunod sa mga tuntunin, huwag sisihin ng iba at huwag pabura ng sinuman. Sa komunidad at lipunan naman, nasusukat ito sa pantay na pagtrato sa lahat, pag-iwas sa diskriminasyon, paggalang sa dignidad ng bawat isa, pagbibigay ng pantay na boses sa mga desisyon, at pagtindig sa tama kahit walang personal na pakinabang. Sa kabuuan, ang patas at makataong pakikipag-ugnayan ay pundasyon ng isang lipunang makatarungan at nagmamalasakit sa bawat miyembro nito. Ngayon ay magnilay tayo. Sa bawat araw, may pagkakataon tayong ipakita ang makataong pakikipag-ugnayan. Maaaring ito sa pamilya, sa paaralan o komunidad. Tanungin ng sarili, paano ko naipapakita ang patas na pakikitungo sa kaklase o kaibigan? May pagkakataon ba na pinipili kong manahimik imbes na ipagtanggol ang tama? Ano ang maaari kong gawin upang walang naiiwan o nadidiscriminate sa grupo? Isulat ang inyong sagot sa notebook at talakayin sa katabi mo. Ang mahalaga, ma-practice natin ang mga prinsipyo sa totoong buhay. Pagsasanay, isulat ang T kung ang pangungusap ay wasto o M kung hindi. 1. Ang makataong pakikipag-ugnayan ay nangangahulugang pagbibigay ng pabor sa mga kakilala o kaibigan. 2. Ang pagsunod sa mga tuntunin at hindi paninirang puri sa iba ay bahagi ng pagiging patas. 3. Sa komunidad, makatao ang pakikipag-ugnayan kung may pantay na boses sa desisyon at pakikinig sa lahat. 4. Ang pagiging patas ay hindi mahalaga sa pakikitungo sa personal na relasyon. At 5. Pagtindig sa tama kahit walang personal na pakinabang ay isang paraan ng makataong pakikipag-ugnayan sa lipunan. At hanggang dito na lamang po ang ating aralin sa araw na ito. Sana po may natutuwang kayo. Salamat po sa panonood at pakikinig. Paalam!